pinapalabas na ni-restore ni Martin ang budget ng OVP. Okay. Ang budget ng OVP is over 2 billion pesos. Yun ang budget na nakalagay sa National Expenditure Program ni Inday. Okay? Ngayon, pagdating sa committee level, itong sila Estela Kimbo and yung iba pang mga crocodile na nandun, ini-slash nila ang budget at ang nirekomenda nila sa plenaryo ay 733 million na lang. Okay? 733 million na lang. Yung 733 million, pinagbantaan nitong mga crocodile na hindi nila ibibigay ang budget, isi-zero daw nila or whatever, na imposible naman nilang gawin kasi if they're going to do that, they are basically abolishing the office of the Vice President and you cannot do that. The Constitution says there is a President, there is a Vice President. And the Vice President has an office. At if, kung meron yung office, merong mga tao doon. I remember Gutierrez yung one party list na or isa sa mga kay Inday no, na hindi ba siya naaawa doon sa mga na hindi sila mababudgetan? Puto! You cannot do that na hindi pa sweldohin ng mga tao, lalo na yung mga plantilla doon. You cannot just do that. That's unconstitutional at alam nyo yan. Kaya ikaw, Martin, wala kang ginawa para kay Inday Sara. Walang utang na loob sa'yo ang kahit sino. That you actually approved the 733 million budget. Okay? Ginamit nyo lang yung time sa plenaryo para banatan ng banatan si Inday. At hindi mo kinokontrol ang mga kongreso nag-aasal-aso dyan. Kasi nga, ikaw yung pinaka-aso. Ikaw yung baboy na aso pa. In fact, actually, no, nakakahiya na i-describe si Martin bilang aso dahil kawawa naman yung aso na ihahalin tulad kay Martin. Oh my God. Teka lang ha. So, ayan. Tangina. Maraming salamat kay Sas, no, for explaining the decision, the Delaware decision, into biteable pieces. Tangina. So, yung pong live ni Sas na yon, wag po ninyong kalimutan na i-share, pag-usapan, no? Grabe, putang ina. Nakakapanglumo. Sobrang nakakapanglumo. It is something that we know already. Matagal na nating alam to actually. Matagal na nating alam to, matagal na nating pinag-uusapan to. However, talagang nagpapasalamat pa rin ako kay Sas Rogando Sasot, kay Binibining Sas Rogando Sasot, sa pag-explain itong issue na ito into a very simple terms. So ngayon, ang tanong, bakit walang nag-iimbestiga? Kasi no, doon sa yung hindi naman talaga akusado doon si hindi akusado si Martin doon sa kasong yon. The case is about something else. But what is important in that case is that the factual circumstances were established that Martin Romualdez is involved, okay, in a dodgy deal that looks like a huge bribery case. Ayun. May mga chismis sa kaparangan din, no? Ang mga chismis sa kaparangan kasi, ang sinasabi nila, Martin Romualdez actually lost the backing of the US, specifically because of this heavy luggage issue. Kasi alam niyo, ang Amerika, while asshole yan sa pakikialam sa mga internal affairs ng iba't ibang bansa, I don't think they are willing to go this low na suportahan ang kasing baboy ni Martin Romualdez. And so that is why, yun yung isa sa mga tinuturong reason kung bakit na-delay ang impeachment ni Inday. Because the US daw ha, hindi naman ako nagpapakasigurado dito sa kwentong kaparangan na ito, ayan, dahil kwentong kaparangan nga lang siya, yun daw ang itinuturong reason kung bakit hindi matuloy-tuloy iyang impeachment ni Inday. And I think, you know, when all things are said and done, if in case na maging presidente si Inday or I hope we won't let go of this kind of kababuyan. And this is also the reason why yung mga senatoriables na pinili ng administrasyon na to ay hindi ko iboboto.
Pag binoto nyo po ang lahat ng mga senatoriables na i-endorso nitong gobyernong ito, these things, yung katulad ng ginawa ni Martin, paulit-ulit lang po yan. So, pipili ba kayo nung bagong muka versus yung subok nyo na wala namang gagawin para sa ikabubuti ng bayan? Mas okay nang magkamali dun sa hindi mo alam kung ano yung resulta, kaysa magkamali ka dito sa alam mo namang bababuyin ka lang rin. 'Di ba? Ayan. Okay, so anyway, magbubukas ako ng tindahan ano, para makakuha tayo ng mga reaksyon dito sa mga ito, sa mga nanonood diyan. React kayo, ano sa tingin ninyo itong nangyayaring ito? Okay, i-address natin yung mga nararamdaman ninyo, and like I said 'no, kung ano man yung mga gagawin natin para ituwid ang mga nangyayari dito sa bansa, I hope you also realize that this is going to be a very, very long battle. So, let us not be driven by our emotions. Manatili tayong galit, pero dapat matalino pa rin, 'di ba? Dapat matalino pa rin. Manatili tayong galit, pero dapat reasonable pa rin tayo, okay? So, that will allow us to move and to fight corruption intelligently. Ayan. Pabili balot, Joey, magbubukas ka na pala, eh, pati lugaw. Ayan. Ate Joey, I think alam si VP about John. She says something about a video, right? Well, ang alam ko talaga, merong video, yung exchange ng heavy luggage. Hindi ko lang alam kung sino may hawak. Hindi ko lang alam kung sino may hawak. But you know, I do not need to see that video because what I want them to do is to explain and answer what is written in the Delaware court. In the Delaware court's decision. Ang ginagawa ng Senate President, ay, wala akong tiwala dyan kay Risa, panay kapekpekan eh. What are you doing now, Risa, na tagapagtanggol ng tama? Yung mga bullshit na mga pink na yan, nakadiliman versus liwanag, mga ganong kapekpekan ninyo. Diyos ko! Ayan. Hello, we deserve better. Hello. Hello po. Naririnig niyo po ako na maayos? Yes, very clear. Ay, kakatapos lang natin panoorin yung pinaka maliwanag na paliwanag ni Ms. Sas about the issue ng heavy luggage na ito, na kung saan na-establish ng malinaw yung pagkasangkot ni House Speaker Martin Romualdez dito sa bribery na ito para paboran ang isang Japanese company. So, gusto ko lang sabihin, Miss Joey, na ang kapal-kapal ng mukha nitong Romualdez na to, na magmalinis, na pagmukain pang siya yung hero ngayon dahil pinipigilan niyang gawing zero yung budget ni VP. Para matakpan itong kababuyan na ginawa niya sa kaso ng... which is another kababuyan, ano? Which is another kababuyan. Yes. Actually, buti binring up mo yan kasi yan yung topic natin kanina before before ginawa ni Sas yung kanyang heavy luggage explainer. Kasi ang tawag dito, pinapalabas na ni-restore ni Martin ang budget ng OVP. Okay, ang budget ng OVP is over 2 billion pesos. Yun ang budget na nakalagay sa National Expenditure Program ni Inday. Okay? Ngayon, pagdating sa committee level, itong sila Estela Kimbo and yung iba pang mga crocodile na nandun, ini-slash nila ang budget at ang nirekomenda nila sa plenaryo ay 733 million na lang. Okay? 733 million na lang. Yung 733 million, pinagbantaan nitong mga crocodile na hindi nila ibibigay ang budget, isi-zero daw nila or whatever, na imposible naman nilang gawin kasi if they're going to do that, they are basically abolishing the office of the Vice President and you cannot do that. The Constitution says there is a president, there is a vice president. And the vice president has an office. At if kung meron yung office, merong mga tao doon. I remember Gutierrez yung one party list na or isa sa mga kay Inday no, na hindi ba siya naaawa doon sa mga na hindi sila mababudgetan? Putang ina nyo! You cannot do that na hindi pa sweldohin ng mga tao, lalo na yung mga yung mga plantilla doon.
You cannot just do that. That's unconstitutional at alam nyo yan. Kaya ikaw, Martin, wala kang ginawa para kay Inday Sara. Walang utang na loob sa'yo ang kahit sino. That you actually approved the 733 million budget. Okay? Ginamit nyo lang yung time sa plenaryo para banatan ng banatan si Inday. At hindi mo kinokontrol ang mga kongreso nag-aasal-aso dyan. Kasi nga, ikaw yung pinaka-aso. Ikaw yung baboy na aso pa. Makain ng tae. In fact, actually, no, nakakahiya na i-describe si Martin bilang aso dahil kawawa naman yung aso na ihahalin tulad kay Martin. Ayun. So, baboy anyway, na. Sobrang, diba? Pati sa baboy, mag-apologize din tayo sa baboy. Martin, sobrang baboy mo. Baboy ka sa lahat ng kababuyan. Totoo. Totoo. Hindi ko ma-imagine ngayon kung sabi ni Sas kanina na pinag-uusapan na ito ng malalaking ng mga law firm sa Amerika. Hindi ko ma-imagine ngayon kung paano tatakpan ni Martin yun na nangyayari yun dun sa Amerika. Yung pag-uusap about sa kawalang hiyaan. And ano nga, yan yung tinuturong reason. Yung heavy luggage na yan yung tinuturong reason kung bakit hindi pa nai-impeach si Inday. Kasi, the Americans daw do not really want her impeached. Ganun. Ang gusto lang daw ng Amerika, masira si Inday ng bonggang-bongga. Pero hindi naman daw nila gusto na ma-impeach si Inday. Ang galit na galit daw kay Inday, yung talagang si Martin. So talaga siya, kasi makikita nyo naman, nasa Congress naman talaga lahat ng padudurog kay Inday eh. Doon talaga nanggagaling lahat. And so that is why hindi raw matuloy-tuloy yung impeachment. Although there are conversation, itong si Trillanes, syempre gusto ring umextend, gusto ring umano, ganyan-ganyan. Mukhang merong grupo na magpa-file ng impeachment kay Inday Sara sa November. Let's wait and see what's gonna happen. Ayan. Pero ayun. Miss Joey, gusto ko lang suportahan niyo sinabi mo kanina. Although chismisin sa kaparangan, yung kaya hindi ma-impeach tong si VP kasi nga possible na if ever man na mangyari nga, malamang sa malamang si Romualdez yung papalit as VP. For that reason, magkakaroon siya ng malaking makinarya para mapagtagumpayan yung susunod niyang plano na maging presidente o maging prime minister na hindi siguro kayang sikmurain ng Amerika mismo. Na alam mo yun, na yung mismong politiko na nang babribe ng korte, ng uma-assist sa illegal na gawain, magmumuno sa isang bansa. Nakakahiya ang US pagsusuportahan nila yon, di ba? So sana ang US salbahe naman sila, nag-i-interfere naman talaga sila, tsaka yung kumbaga parang marami naman talagang evils ang Amerika, pero yung mga Americans kasi hindi naman sila yung ganun ka-extreme na kababoy. Ganun. So yung mga corruption na ganyan, hindi sila tolerant sa mga ganyan. Hindi sila tolerant sa mga ganyan. So ayun, even in the American standard of kababuyan, sobrang extreme ng kababuyan ni Martin Romualdez, kakaloka, 'di ba? Ayun. Wala, nalaglag yung ayan. Gusto ko rin magpasalamat kay Miss Sas, Miss Joey. Thank you, Miss Sas, sa explanation na kaya tambay may intindihan yan. Thank you, Miss Joey, sa pagpapakit sa akin. Sure. Ayan. O sige, maraming salamat ha. Paakitin na natin si Bisaya Mi. Ayan. Hello, Bisaya Mi. Hello po, Miss Joey. Welcome back. Hello, ayan, anong mo, i-share mo? Po, it's just a reaction lang doon sa what do you call this, yung recent na pag-approve ni Martin na parang siya yung bida. So para sa akin po, well, yeah, okay, medyo approve ni Martin, hindi naman siya i-approver ng buong Congress. You know, the way they report it in mainstream media na in-approve ni Martin, it basically proves the point of Inday that only 2 person controls the budget and one is Martin. Martin doesn't approve the budget. It is the House of Representatives as a whole who approves the budget. So madaya. Anong in-approve mo? Yung parang as if may utang na loob sa'yo si Inday dahil in-approvehan mo. So ibig sabihin, pag ikaw nireject mo, mare-reject din? I mean, Martin Romualdez is just 1 vote in Congress. Isang boto lang siya. Hindi siya nga approver. Diba? Yun nga, parang yun nga yung nakuhaan din po, tama po kayo. Yun yung nag-comment nga ako doon din sa post ni Sas na sabi ko nga na parang mas na-prove na tuloy na na-prove tuloy. Okay, may pogi points kahit pa paano. Siya doon sa mga taong hindi critical thinker na nagbabasa ng news. Okay, may point siya konti doon sa mga tao na yun. But ultimately, yung mas na-prove pa niya yun nga, yung
point ni Sarah na bakit pa tayo nagde-defend dito? Dalawang tao lang naman din. So that's it, yung nakuan din, mas na-prove din yung yun nga, yung point ni Sarah. At saka yun nga po yung recent na explainer ni Miss Sass. It's really kasi hindi dito pa masyado na I think nakuha ni Mother Dragon na yung ganun talaga pagka-explain. So parang mas naintindihan ko pa lalo yung grabe talaga yung may visual talaga. Ito yung first company, second na company, nagko-compete sila ganyan. So parang it's very helpful at saka yun nga at the expense din siguro sa safety ni Miss Sass or whatever. Kaya very, very thankful po kami sa inyo lahat. Yun lang po actually. Correct. Guys, let us take a moment to appreciate Sass because, grabe. Alam nyo, it's really very difficult for her to come home because of all the things that she talks about and no. Let us just, take a moment and appreciate her and doing things that she is doing for all of us. And I think it's really, really very patriotic. So, exactly. Kayo din po, Miss Joey. Ako, hindi naman ako ganun ka. I live here outside sa Philippines. Dito ako sa UK. But, yung bang parang mas na, normally, like previous years, hindi ako masyadong nakikialam sa politics. But, with an advent, with YouTube and yung mga sa Facebook, of course, mga feeds, nadaan kayo, at saka si Miss Sass, at saka ano bang mga pinagsasabi nitong mga to. So, I clicked on it. I clicked on, I think, Miss Sass first, and then years ago. And then suddenly, grabe pala to. Grabe grabe palang corruption talaga dito sa Pilipinas and all that. And then, sa'yo na rin. And then, ang daming mga, I think, yun nga, marang nakastart kayo ng, para sa akin lang, I'm just talking about myself, parang na-ignite din yung, I should do something din, no? Na, at least just information soldier. Normally yung Facebook ko wala talagang politics. Wala, I don't want to side. Sa isip ko lang yung, masama to si ganyan. Pero wala makikita sa Facebook ko na like leaning. Even if PRD talaga ako, sa support talaga ako sa kanya. Pero sa isip ko lang yun, hindi sa Facebook. Pero ngayon parang na-inspired din ako na, okay, bahala na nga, makulayan. Masabihan ako na makulayan ako. Okay, fine. I think, because of you guys, na parang ina-expose nyo kayo nga, di ba? Yun yung issue nga sa like yun, sa inyo na nagbebenta-benta ng shirt or whatever. Sabi ko nga, kulang pa nga yun, my goodness, sa mga ginagawa nila Joey. Kulang pa yung mga konti-konting kita na yan. Actually, they need to earn more. They're risking their lives, my goodness. Well, we all have to do our part. And sabi ko nga, basta ang ginagawa ng tao ay nakaka-contribute para sa pagpapatalino ng ating public consciousness, I am in. So, kaya nga dapat focus tayo, no? Doon tayo parati. So, ano ba pwede natin gawin dito para mas maging matalino tayo sa pagde-decision moving forward? Ang galing niyo dyan, Miss Joey, yung focus lang talaga. Yung dahil doon sa approach niyo na yun, parang, yun nga, parang ping-pong nga eh. Hindi kayo kumukuha. Walang larong ping-pong din. Di ba? Habang hindi tumitira din. So, at saka, focus lang, napatunayan yun na, okay, ito pa, parang si Miss Marlica din ata, di ba? Na marami ding, even yung mga used to be, nasa mga live din, pero suddenly wala na. Pero si Miss Marlica, walang maririnig, diretso lang siya focus, kaya wala, die down lang din yung mga tao na yun. That's it. And yun lang po, actually. Thank you po, Miss Joey. Keep inspiring us. Thank you very much, Bisaya. Bye-bye. For sharing your thoughts. Ayan, okay. Hi, Drin! Hi, Miss Joey. Hello. Ayan. So, ano naman ang gusto mong i-share at gusto mong mapakinggan ng mga tao? Anong iniisip mo ngayon? Miss Joey, yung talagang tumatak sa akin doon sa explainer ni Sass. Yun nga, I want to thank Sass for that very well explained na live about doon sa issue ni Martin Romualdez. Yung tumatak po sa akin doon, yung sinabi mismo ng Chancellor in regards with our Philippine courts, grabe. Yung parang nai-impluwensyahan daw ng politika yung korte sa Pilipinas. Kasi as we all know, Miss Joey, di ba, we have yung three structures ng government natin, executive, legislative, and judiciary. Correct. As what I've noticed... It's really disheartening, Drin. Yes. Tama ka dyan, And katulad ni TJ Beniga, yan din ang sa kanya, yan din ang tumatak sa kanya. Sabi ni TJ, what really struck me is that even Supreme Court can be influenced like that Delaware decision might have a ripple effect to those who want to invest in PH. Napaka-unstable na political climate. Actually, Ibo and Drin, naalala niyo yung dineclare na unconstitutional yung tripartite agreements sa South China Sea.
Yes po. Opo. Yeah. I do not agree in that decision of the Supreme Court also. And because of itong Delaware decision na ito, na parang nai-influence pala ang Supreme Court ng, ano na talaga, yung, tama kayo yung nakakapanlumo na, Yes, ito dapat exactly. yung sandigan natin Yung, Yes po. yung pinakadulo sana ng laban, meron ka Supreme Court na matatakbuhan para Yes. magsabi kung ano yung tama at mali. Yes. But even them, that is why it's very, very important that this case is investigated. So, hindi ba kayo kikilos dyan, mga senatoriables? Ito po talaga yung dapat investigahan. Kasi, di ba, I mean, they're actually focusing so much on Alice Go, Pogo, without any legislation purpose Ito, Miss Joey, itong issue na to with Martin, ito dapat talaga pagtuunan ng pansin kasi biro mo yung influence na ginawa niya. Supreme Court po Supreme Court. The highest court in the Philippines, di ba? So parang nangyayari yung structure ng government natin sa panahon ni Marcos, nasabog-sabog na, ganun na po ba yun? Kasi I've never been any comfortable talaga, Miss Joey, nung panahon talaga ni PRD. Talagang ako, hindi rin naman po ako masyado into politics. Pero now that we are witnessing this kind of mess with Marcos administration, grabe talaga. Si PRD noon, hindi ito makakalusot, Miss Joey, mga ganito. I know PRD kung paano siya magpatakbo sa gobyerno. Hindi lang, kumbaga, si PRD kasi may prinsipyo talaga Kung ano yung talagang, well, given the fact na he's a lawyer, pero yung sa kanya, basta nasa batas, basta alam niyang tama sa batas, paglalaban niya talaga Pero ito, sampal na to sa atin, si Joey, nakakahiya na to Even yung chancellor sa Delaware, grabe. Ako yung nahiya nung sinabi niya yun na yung useless na daw erase sa korte sa Pilipinas kasi nai-influensyahan naman daw ng mga politiko, grabe. So ano pang takbuhan natin if ever may mga kaso tayo galing sa kanila. Di ba, uso naman sa kanila yung ngayon, Miss Joey, yung sampa-sampa sila kaso, nananakot sila, no? Paano kaya pag ganun? Na mismong korte natin na-influensyahan. I think we should simultaneously post #heavy luggage. #heavy luggage. Yun lang. Walang pangalan ni Martin, #heavy luggage. We should always, we should, we should post that as a status. #heavy luggage. Sige po. Well, I'll do that. Para meron tayong, I mean, so that people will get curious and discover, no? And dahil nandiyan naman na ang explainer ni Sas, mas madali itong mas madali itong maipaabot sa lahat ng mga tao. Ayan. So yung tao po na pinagmamalaki nyo na tagabigay ng ayuda ay manunuhol din. 'Di ba? Ay merong dodgy deal with the Supreme Court. Ayan. Hello po, Miss Joey. Thank you po and welcome back ulit. Thank you, Drin. Ayan. Ayan, papasukin na natin si Dutertista sa Doha. Ayan. Hello, Dutertista. Ay. Hello, Dutertista. Ayan. Opo, good evening po. Maraming salamat kay Ms. Sas Rogando Sasot sa napaka maliwanag na explanation doon sa Delaware case. And actually napakalaki ng help niya sa mga Pilipino. Hindi lang actually dyan. So I myself and kasama sa mga Pilipino ditong OFW sa Qatar ay nag-appreciate sa kanya sa malaking tulong na nagkaroon ng kaliwanagan at saka yung mga exposés, hindi lang yan, buwis buhay na mga exposé. Actually, na yung hindi mo pera at saka hashtag at saka yung etong recently na naririnig ko na rin ito, sinubukan kong basahin siya pero mahaba kasi yung kaso, at least meron ng medyo nakasummarize siya. Small bite pieces na May mga nagtatanong dito Dutertista sa Doha. May mga nagtatanong dito ano ba yung kaso na involved doon? I think ito yun. Ayan SLU status quo ante-order in Okada, Manila. Ayan. Tapos the court granted kasuwas prayer ayan. The nature and the contrary to the Kinembular, ganyan. So I think ito yon yung same timeline na yon. The decision though, ito GR 256470 decided in November 13, 2023.
Pag kinlik mo, walang lumalabas. Page not found. Ayun. So, bakit kaya? Bakit Baka kaya? dead link siguro siya. Teka lang ha. Tingnan natin kung available sa ibang ano. Sa lowfield.com siguro baka meron. Kasi malawak yung lowfield.com. Oo. Wala sa Lawfield. Pero, first division decision. Okay, ano to? Meron akong nakuha na Okada related. Teka, ano pa to ha? Ongoing research to ha. Pero huwag kayong mag-alala, kakalkalin ko yan kung ano yung Supreme Court decision na tinutukoy doon na na-involve na inano ni tinake care ni Tambi. I think it is this one. Pagka sinearch mo yung GR number kasi dun sa website, eto yung lumalabas. Pero notice lang to. Pero makikita natin sa notice kung sino yung mga involved na kasi sabi first decision eh. Yung disposal team, na, ano kaya nakalagay dyan? Bakit hindi naka... Yan, wherefore, resolution. Wala eh. Hindi nakalagay kung sino yung judge na pumirma. Ponente. Pero first division to. First division. First division. So, punta tayo sa 2022 pala yung case na yan, origin. Supreme Court First Division members 2022. Ngayon kasi, ang first division members I see Justice Gesmundo, Justice Fernando, Justice Alameda, Justice Rosario, and Justice Marquez. Yan yung first division ngayon na. Hindi ko alam kung yan yung first division ng 2022. 2020. Oo. Yan. Sige, huwag kayong mag-alala. Babalikan natin yan. Babalikan natin yan. Ay, yung mga ano rin dyan, mga masisipag mag-research dyan, baka you can also, ayan. So, meron rin nag-comment dito sa sharing the PDF file ng kaso ni Tambaluslos. Ayan. Okay. So, let's be information soldiers, guys. Pakalat natin to. Diyos me. Ayan, pakalat natin to. So, i-comment nyo sa Twitter. Ang pangalan nito sa Facebook, wag masyadong parang heavy luggage kasi baka maban kayo. Pero sa Twitter at saka sa ibang social media accounts, tagtarin nyo heavy luggage. Lalo na sa TikTok, tagtarin nyo ng heavy luggage, hashtag heavy luggage, hashtag heavy luggage talaga, ganun. Dito sa TikTok, kailangan nyo kasing dito sa Facebook, kailangan nyo kasi siyang i-comment ng yung medyo paiba-iba kasi otherwise mako-community guideline ka for spamming. Ayun. Okay? Grabe. Ayun, Miss Joey, salamat din syempre dahil may mga kagaya ninyo na bumubuhay sa dugo ng mga natutulog na dating maiingay sa panahon ni Duterte. Isa ako doon, napakaingay. Ngayon na nahimik sa panahon ni Bongbong Marcos at dahil actually, never kong nagustuhan yan si Bongbong Marcos. Pinost ko pa nga yan noon na president pa talaga noon. Sinabi ko na doon sa post ko, wala akong nagugustuhang napupusuan na maging presidente. Sa vice president lang ako bubuto. Pero eventually, dahil nga in-endorse ni Sara. Yun. Anyway, to make the long story short, dito sa nangyayari ngayon ay nakakahiya. Sobrang nakakahiya at parang nagmumura yung utak ko kanina habang nakikinig doon kay Miss Sas dahil alam mo, short story is nag-aral ako ng law sa Pilipinas pero hindi ko siya natapos na punta ng abroad nag-OFW. Kasi yun nga, my inclination is sa batas pero hindi ako nagtataka na mayroong mga complicit dyan sa lower courts kasi nga sa panahon ni PRRD may mga nahuli nga na nagbebenta ng mga droga na nasa mga lower courts involved sa drugs. But
I was so disappointed sa Supreme Court kasi sila na yung pinaka last court of last resort na pwedeng maging sandigan ng mga tao ay pwede pa lang madiktahan ng isang number 2, which is nakakahiya nga yung yung numbering nila. Sino ba yung nag-coin nun? Yung grupo ba nila Lorenzana yung number 2 or it was just a made up numbers or understanding? Sila Mitch Lazaro, sila Lorenzana. Okay. So nakakahiya kasi pangalan na to ng buong Pilipinas. At nakakahiya sa parte ng Supreme Court kasi paano nila ito ipapaliwanag? Magiging impeachable offense ito ng isang Supreme Court Chief Justice kapag dumating ang panahon na nandyan pa rin siya kung sino yun nandyan. Kasi na-mention yung especially. Hindi yung Supreme Court Justice unless kasama siya doon sa nag-decide. Oo, na-mention siya doon yung head ng justice na-mention doon sa sa decisions na nandun din yung minention yung head It's not hindi pangalan Supreme Court Justice basta sinabi yung head ng Supreme Court nandun din kasama doon. Parang well, ang clue kasi natin first division First division ng Supreme Court yung nag-decide. So, ayun. So, malamang yun yung involved sa dodgy deal, di ba? Ayun. I mean, nakakainis dahil akala ko pa nawala si sa generation na to is mararanasan natin yung dito sa generation natin ma-experience yung magiging maganda yung takbo ng buhay. Hindi pala ma-experience ng generation natin. So mga next generation pa natin makikita kasi patong-patong na tong mga issues na to. Nabasa ko kanina yung yung mga related magkakadugo natatakbo sa Senate, parang grabe. Correct. So that is why as early as now, any senatoriables na i-endorse ng admin, any politician na i-endorse ng administrasyon na tong Bongbong Marcos, wag niyo pong iboto. Diyos me. Tangina. Parang gumaya na sila sa sa pagiging corrupt ng House of Representative na garapalan talaga doon. Pati yung nasa upper house ay although it's nothing yun na may magkakapatid pero yung i-attempt mo na lahat kayo magkakapatid lahat, parang nakikinita ko pala parang hindi ata intensyon ng magkakapatid na Duterte siblings na tumakbo as senator. Parang nanginginis lang siguro sila kasi alam nila na may mga magkakapatid na tatakbo. Parang nagpaparinig sila. Siguro pinapakita nila tatakbo kaming magkakapatid as senator kasi alam nila kung sino yung magsipagtakbuhan doon like the Villar siblings at nandun pa si Cynthia Villar yung nanay niya. Which is nangyari naman noon yan, mother and son kay kay Mr. Sexy at saka kay doon sa nanay niya kay Dr. Loy. So it's nothing new at pati yung yung si PJMA at saka yung kay yung anak niya. Pero itong magsabay-sabay ngayon, paano na mangyayari sa Pilipinas, di ba? Ano yung mangyayari doon? Sabay-sabay lahat magkakapatid. Hindi malayong mangyari na manalo sila kasi alam mo na, di ba, yung usapan nga, di ba, yung regarding sa Smartmatic, hopefully hindi totoo yun at hindi mangyayari. Pero kung nalakad na yun, posibleng mangyari yun. Yung expose ni Mr. Chong. Diba? So, grabe. Ano pang matitira sa atin? As a Philippines, in this generation, ano pa yung matitira sa atin na pwede nating panghawakan na, alam mo yun, yung pag-asa. Kami magpapadala kami ng pera dyan sa abroad, sa Pilipinas. We are, masasabi nating modern day hero kami. Yung isang paa namin ay nasa bingit ng kamatayan, lalo na sa mga OFW na domestic helper. Papadala namin yung pera dyan. We keep the economy afloat during pandemic. Tapos hindi namin ma-experience yung aayos tayo pero in just a short span aatras na naman ulit tayo kasi hindi maayos, walang continuity. Kumbaga. So nakaka-frustrate. Kaya talaga dapat hold on to your galit but at the same time, let's be kasi ang problema pagka galit tayo, magulo yung bansa natin, galit tayo. You want an immediate action. The immediate action may not be the solution. That is why we have to thoroughly think of our problem. Ano ba yung dapat gawin? Ano ba yung pinaka-effective para, the problems are coming from different directions, okay? Tayo bilang mga citizen, may problema rin tayo. Ang problema natin, mapagpatawad tayo masyado. Ang problema natin, maraming mga Pilipinong mangmang. Ang problema natin, hindi natin naiintindihan yung problema ng bansa. So, ibig sabihin, tayo,
maaari tayong maging parte ng solusyon pagdating dun sa problema na yun. 'Di ba? Kaya nga ako ang sinasabi ko, ang magagawa nating lahat dito maging information soldier. 'Di ba? Because yun yung ano natin, yun yung kontrolado natin. At the same time, yung mga problema sa mga institusyon ng ating bansa, yung gobyerno, yung executive, yung legislative, yung judiciary, ganyan. That's also an entirely different set of problem. But Yes, right okay. now, what we should think is, ano ba ang magagawa natin sa ngayon? Anong problema ng bansa ang pinaka-accessible sa atin na maaari nating mabigyan ng solusyon? And at this point, ang talagang magagawa natin is really to inform our kababayan. This is the real deal. This is what is happening. The House Speaker is involved in a dodgy deal in order to get a favorable decision sa Okada. Okay? Yun, ganyan. Okay, ang tawag dito, Duterte sa Doha, meron ka pang gustong i-share para mabigay naman natin ang floor sa susunod? Last na lang to, salamat Miss Joey at saka sa lahat ng mga very active at napakatapang na mga vloggers. Kayo yung siguro hindi na third state yung ang tawag nila, yung mainstream media ang third state. Tama ba? Tinatawag. Parang vloggers na ngayon ang parang nagiging sandigan ng mga tao na gustong mag-seek ng truth. At pala, napapansin ko sa Facebook, parang binabago nila parati yung yung configuration. Dati kasi pag ako yung nagpapalo ng Facebook page, always all ang notifications na nilalagay ko. Ngayon ginagawa nila, highlights lang. So always akong nag-click ng all notifications, pati favorite, ginaganon ko. And then pag hindi mo siya na parang nababago ulit. I don't know, parang inaano nila, minamanipulate nila yung notification sa Facebook page. Kaya nagtataka ako minsan bakit wala akong nare-receive na ganito. Bakit parang huli akong nakaka-receive. So yun lang naman ang gusto kong maging awareness dahil importante ito. This stage is napakahalaga sa ating lahat maging aware sa pangyayari. At na-appreciate namin yung mga OFW na continue kayong nagbibigay ng information daily para sa nangyari sa Pilipinas. Ayun lang po, salamat kasi wala na kaming maasahan sa mga mainstream media. Salamat po, good evening. Thank you, Duterte sa Doha. Ayan, okay, paakyatin naman natin si Max. Hello, Max. Hello, Max, gising ka pa? Ayan, hi. Ayan. Alam ko nakatulog ka na. Hindi. Actually, nag-work ako ngayon. I mean, yung live stream nyo yung pampagising ko kasi yung shift ko is from 8 p.m. to 8 a.m. Pero nandito ako sa Pilipinas. Okay, so, ayun. Oo. And then yung pala, nag-aantay pa ako ng sahod para mag-Gcash dun sa bibilhin kong shirt, yung sinuot ni Tio Moreno, tsaka yung libro ni Sasin. Bili kayo noon. Hindi pa ako nakakabili. Oo. Wait, nag-aantay lang ako ng sahod. Anyway, ayun. Actually, matagal na akong fan ni Sas, ni Chrisette. Sadly, nawala si Thinking Pinoy sa cycle. Sayang. Anyway, kakatapos ko lang din na panood ko kanina yung kay Sas. Parang na lang. gusto ko lang mawala sa Pilipinas. Pero hindi naman. Ano yun, yung other self ko. Pero dahil sa inyo, parang there are so many things na nalalaman ng ako kasi before parang libro lang yung basehan, elementary, high school, college. Tapos yun nga, nauso yung social media, so mas lumawak yung pananaw sa life. And then dumating si Duterte, nandun na yung pamalayan talaga. And yun yung last na voting ko. So yung last na election, bale parang fortunate na unfortunate, hindi ako nakaboto kasi parang 2 weeks na lang dun ko nalaman na deactivated na yung ko. yung intro ko. So ayun, so sabi ko, yay, hindi ako nakaboto kay Bongbong Marcos. Wala akong binoto, so hindi ako bi-blame. Pero I was also supportive kay Sara din kasi kaya lang siya yung in-endorse. So ayun. And then sa ka-work ko naman, imagine yung mga ka-work ko, lahat yun parang camping, tapos nagta-travel kami lahat sila ka-camping. So, wala akong pakialam kasi nga kay BBM ako. Tapos here comes the reality na once a Marcos, always a Marcos. So yung nangyayari is, totoo pala yung sabi ni Sas na parang parang lang parang tawag dito, parang display lang si Marcos. Yung totoong demonyo talaga si Martin Romualdez.
Well, Parang- if you have the mandate to take care of the people and you didn't do anything, I mean, kasi mas masama ka pa dun sa nagko-control. Kasi pwede mong kontrolin yung nagko-control kasi wala namang sa posesyon, wala namang mandato yun eh. Ikaw ang may mandato at hinahayaan mo yung kapatid mo na magagaganyan. 'Di ba? So, 'di ba? Parang all the blame should go to BBM. Siya ang binoto ng tao, siya mga tao ang nagtiwala sa kanya to to take care of us. He's not doing anything. Ikaw dapat ang nasa iyo dapat lahat ng kutsilyo, 'di ba? Nasa iyo lahat ng tama dapat. Ayan. Yun. Tapos yun nga, yung kung hindi ko kayo pinapanood, si Stas, ikaw, si Maharlika, lalo na ikaw, yung thinking siguro parang yung isip ko talaga, ba't hindi na lang atakin sa puso si BBM o kaya si Martin Romualdez, masagasaan ng train, mga ganyan. Pero sabi mo nga, wag masyadong gamitin yung galit, kundi kahit magagalit at magagalit, pero mas maganda pa rin na gamitin yung tao. Actually, hindi ko lang na-apply yan dito sa politika, sa trabaho din. Yun yung tumatak sa akin na sabi ng napaka-brainy mong brain cells. Na pwede kang magalit, pwede kang manggigil, pwede kang pumatay sa utak mo, pero pa din, utak pa rin yung gagamitin. I mean, constructive pa din. Correct. Which At is the end of the day, helpful talaga. Correct. At the end of the day, kailangan mag-isip ka in a rational way, 'di ba? Ganun. Tapos yung naman, yung reality na situation ng life ko ngayon is as in wala akong kaparehas ng wavelength in terms sa politika kasi parang wala silang kamaylayan and all, tapos minsan nagiinuman ganyan. Pag pinapasok yung politika, bigla na lang magsasabi. Wag tayong isip about sa politika kasi naman talaga. Nakaka-stress lalo na pag ikaw lang yung iba yung paniniwala sa life. Pag hindi makasabay yung iba sa usapan. Oo, diba? lalo na pag once hate na kasi nila, lalo na yung Duterte at saka yung Marcos. Hindi mga one-sided na sila, mga one-sided na sila. Pero yung pero alam mo Maps, nararamdaman na nila eh. Kasi nababawasan na rin yung yung mga nagde-defend sa administration in a more mas reasonable na pamamaraan nababawasan na rin kasi mapansin mo yung mainstream media, nire-report na nila yung super heavy traffic na nangyayari sa Commonwealth nung Monday at saka nung Tuesday. I mean, usually ang mainstream media hindi mo mapagpatol sa mga ganyan lalo na kasi ang 'di ba I don't know if Mother Dragon vlogged about it. Pero ang kwentuhan kasi sa kaparangan, siyempre obviously ang mainstream media ngayon is with the with the administration. But the marching order was that balita wag niyong tawag dito wag papuri yung ibibigay kay BBM, hindi pupurihin, hindi anuhin, pero wag lang sisiraan. Ganon, wag lang sisiraan. Ganon daw yung standing order. Ngayon, kapag kunwari merong mga mainstream media na pinupuri si BBM, baka meron pang ibang additional bayad diyan kaya ganon. Pero ang original deal daw ganon. And then now there are news that are cropping up. Siguro baka baka factual naman kasi grabe yung traffic noong Monday at saka noong Tuesday sa Commonwealth. And we are officially under the Pinoy 2.0 administration. Mas pinatamad, mas pinalala, mas pinakarimarimarim na Pinoy 2.0 na administration. Ganon. Ngayon, kung ikaw na-stuck ka sa traffic ng bonggang-bongga nung Lunes at saka nung Martes, I'm pretty sure kayong mga BBM supporter, yung kayong mga nagtatanggol dito sa administration na to, naranasan nyo yan dyan sa Commonwealth. And I don't think there would be, this is not the only, the only instance na magiging ganun yung, manifestation yan ng mga bad decision making ng gobyerno. Putang ina, simpleng traffic hindi nyo ma-manage. Diba? PRRD did not solve the traffic problem during his time. But he was able to manage it in an acceptable level of traffic. Yung traffic ng panahon ni Pinoy nakakasira ng buhay. At ganun yung traffic na nangyayari ngayon. Masisira talaga ang buhay mo. So, yun lang yung yun lang yung parang dito, yun lang yung parang bantayan natin. Kasi talaga na tayo Pinoy 2.0 na tong nangyayari And
since kumakapit na yung mga masasamang epekto ng BBM administration, it's bound to really the Marcos supporters are bound to to get extinct. Maghihirap na yan malapit nang hindi naman kayo mabibigyan ng allowance forever. Pag hindi na kayo nabibigyan ng allowance, ano mangyayari sa inyo? 'Di ba? True. Ganun lang. Ayun. Well, funny to say, scenario-based na resolve ni PRD ang traffic. Imagine nag-COVID, talagang plakado ang EDSA. Walang bumabiyahe. Pero anyway, ayun na nga, hindi pa rin naman ako bumibitaw na yun na nga ang sabi mo na it will not happen in an immediate settings. Kasi nga, sabi nga ni PRD, it would take like ilan yun? 2 to 3 generations. So mga ilang years pa yon. And then, yun lang naman ang gusto kong sabihin. Ano na lang, pahay na lang kay Tio Moreno. Sige. Hi daw, Tio. Ayan. Hi, Tio. Yun lang, and thank you for making me gising during my shift. Ikaw, si Macarly kasi. Si Sas, lalo kay Sas, if I can marry her brain, I will. Tinitigasan ka ba sa brain ni Sas? Tinitigasan yung brain ko. Sorry. Yun lang. Thank you. And ayun, patuloy lang tayo magsubaybay dito. At saka yung libro, pati yung kay, yun? Yung Kingmaker. Natin ko yung sahod. Meron akong Kingmaker. Meron akong ito yung mga for sale, no? Kingmaker, Lighthouse ni Sas, Hindi Mo Pera Yan t-shirt, at saka yung Hindi Mo Pera Yan tote bag. Sige. Waiting sa sahod, send ko na. Okay. Sige lang. Ayan. Thank you, Max. Hi, bye-bye. Hello, Carlo. Hi, Miss Joey. Narinig niyo? Ririnig, Welcome back. Ayan, maraming salamat. Ayan. Nakapahinga na ako. Grabe, kapagod sa China. As in talagang, grabe yung, yung may schedule sa lahat ng oras. So, kapagod. Ang dami talagang ginawa. Yung kina-follow mo yung time ng schedule. Oo. Biruin mo 7 days na gano'n. Ayan. Tapos, paano na yung tamang anti-China? So, yung tumiwalag ka na doon. Tumiwalag ka na doon. Oo, tumawalag na ako doon sa simbahan ni Sas. Thank you pala, speaking of Sas, thank you doon sa mga very informative na mga natututunan ng mga tao. Kasi, I think, other than the rallies, yung mag-speak up, yun yung pinaka-the best. Kasi na-educate yung mga tao. Nakakatuwa nga yung napapanood ko yung mga Kalya survey. Siyempre nauso na naman yung Kalya survey ngayon para sa darating na coming election next year. Na nakakatuwa yung iba kasi based on experience, si Duterte pa rin yung malakas. Kasi yun yung napansin nila, maganda yung economy, mababa, yung mga presyo somehow mababa compared dito. And yung pinaka-concern nila is yung krimen. Na wala masyadong krimen ng panahon niya. And then ngayon daw bumabalik na. So, which is good kasi sa Duterte pa rin. And then may mga iba na basta yung alam mo na misinform sila. Like nung pinakita yung mga tatakbo under Duterte, may possibility na si Attorney Harry Roque. O yan, hinahanap na ng batas yan, nagtatago niyan. Yung alam mo misinform talaga. But in a way na masaya kasi most of the time, most of the tao na surveys for Duterte pa rin. Yun lang. And then other point is yung kay grabe tong si Martin Romualdez, wala nang checks and balances kasi executive, kaya no wonder malakas yung loob nila nung sumugod sa KOJC kasi wala nang kinakatakutan yung mga yung si Torres at si Marbil. Kasi kung gagawin mo yun, alam mo lalabag ka sa batas, mananagot ka under executive yung mga police, di ba? Maano sila under the judiciary. Pero kung na-influential pala yung judiciary, ano pa yung use ng tatlong sangay ng gobyerno, di ba? Wala na, isa na lang. Martial law na lang. And then last thing na lang, Miss Joey, yung budget ni BP,
talagang kulang na lang every detail ipakita nila. Pero yung walang yung budget ng DOH, hindi magkaugagasi. Ano kung paano niya isara, no? Mautal-utal. Paano maintindihan ng ano yun? Nung nag-record yun? Hindi mautal-utal na gustong isara. Tapos, garin ba yun? Garin yung babaeng nagsara nun. Yung may kaso rin niya sa ano eh. Then back siya dati yata eh. Tapos yung valid point nung Congressman Lee, hindi man pinakinggan. Ang ganda-ganda ng point niya. Sabi niya, ba't hindi tayo, meron palang ganong karaming pera yung sa PhilHealth, pwede magdagdag ng mga pang-scan. Yung makakatulong talaga, di ba? Grabe. May comment dito, sabi ni Reddy, from reading the case, SE didn't rule a favorable decision sa Universal, so they used the DOJ and PGC to forcefully take over Okada, even worse. Parang meron yata interlocutory order yung Supreme Court. Parang yun yata yung na-bribe. Hindi ba? Hindi ba yun, Reddy? Yung parang decision na tinutukoy dun sa Delaware decision, ano siya, interlocutory order siya. Ganon. So, yung Okada? Anyway, hindi, sinasagot ko lang si Reddy. Ayan, baka mukhang marami siyang alam eh. Ayan. At para ma-explain, masagot ni malinawan tayo kung Ayun. Kasi di ba before nag-decision, yung decision kasi ng Okada doon 2023 na. Pero yung mga ganap nangyari 2022. Nung 2022, yung timeline na sinasabi doon sa Delaware Court, meron silang parang order na gustong ma-obtain. Something to that effect. So parang yun yung in-embark. Ayun. Okay, ayun. True siya. Ayan. Ayun. So kung tama, mas malala takeover ang ginawa. Oo. Tsaka, last na, Ms. Joey, di ba meron nagsarang, ano ba yun? Sofitel ba yung nagsara? May nagsarang Sofitel, oo. Di ba, siguro nakita ng Sofitel kung paano yung pambababoy na ginawa sa kaya sabi niya, kesa sa ako dito, magsasara na lang ako. Di ba, parang yung reason nila is just use those, yung money, i-invest na lang somewhere instead na pagpatuloy yung Sofitel. Grabe, no? Paano unlad yung... daw, kasi nag-expire yata yung lease agreement nung Yeah. Nag-expire yung lease agreement ng Sofitel. Tapos, di ba reclaimed yung ilalalagyan nun? Siguro nagiging, gobyerno. Yeah. Well, sino ba sa gobyerno hawak ng mga ganyang Diba? Another heavier luggage na. Ayun. Yun lang, yung buka na tinayuan ng Sofitel is allegedly owned by the Marcoses. Sabi ni Carlex Crespo. Paano magiging own nila yun? Reclaimed yun, di ba? Ayun. Anyway, ayan. O sige, meron ka pang gustong idagdag? Yun lang, Ms. Joey. Thank you and kay Ms. Sass, thank you rin. Welcome back again. Thank you. Kakapal na naman yung mga eyebags ko niyan kasi walang tulagan na. Oo. Puyat na naman tayo. Hindi, mabilis lang tayo. Siguro mga... Hindi rin. Mga 1:30 mag-live na tayo. Minsan pag sinasabi mo mabilis, Miss Joey, yung mabilis mo, umaabot ng mga 6 hours. Oo nga. Baka mamaya merong umakyat na naman madaming alam. Humaba na naman tayo. Ayan. Yep. Okay. Thank you. Bye-bye. Welcome. Hello, Dutertis. Hello. Hello. Naririnig ako? Hello? Yes, naririnig ka. Klaro. Oo. Yun din, gusto ko din, hindi pa ko yung pangalan ko, gusto ko din mapunta ng China balang araw. Ano daw ngayon doon, maganda daw ngayon doon. Oo. Bali, maano ko lang si Jonathan Morales, sinabi na pala yung niya, yung source niya. Sinabi niya na yung pangalan yung source niya. Hindi ko lang alam kung pwede kong bagatin dito. Si Bong Daza, di ba? Ay, ayun. Oo. Sinabi niya na. Kaso patay na si Bong Daza. Patay na pala siya. Oo, patay na siya. Kaya pala. Tapos yung yung kay Paquito Ochoa, merong hindi nababanggit. Di ba siya nga yung doon, siya yung pumigil. Hindi, baka makalimutan natin na yung sinabi ni General Parlade tungkol sa kanya na yung Pilipinas ang nag-supply ng filling materials para itambak dun sa mga ginawang artificial island ng China. Si Ochoa din ang nagsabi na
bantayan pa nila yung yung mga barko na galing dito sa Pilipinas papunta doon sa feeding material. Bantayan pa nila. So yun ang kailangan nating din na siya din yun. Yung nag-ano doon. Yung nag-facilitate nun. Hello? Ayan, kaya So ang ang daming kasalanan nito ni Paquito Ochoa sa atin. Correct. Sobra. Ayun. Kasi itong kaibigan ni Lisa, 'di ba? Oo. Meron pang isa yung tatay ni Paquito Ochoa. Parang yan yung ginamit ni Ninoy Aquino noon na na alabay niya para hindi makapunta sa Plaza Miranda. Kasi 'di ba ang nag-organize ng Plaza Miranda noon si Ninoy Aquino kasi siya yung head ng party. Tapos yung may naghagis nga ng granada, parang alam yata ni Ninoy Aquino na maghahagis ng granada doon. Ha? Related yung sa ano? Yung tatay ni Paquito Ochoa. Oo. Kaya daw hindi daw nakapunta si Ninoy Aquino doon ay dahil nasa party or nasa birthday nung tatay ni Paquito Ochoa. Oo, meron ako article dito doon sa Philippine Star, pwede kong padala. Sige. I-link mo sa ilagay mo sa private chat, ayan, para mabuklat natin. Ayan, sa private chat. Ito, teka lang. Ayan. Ililink ko lang dito. Ayan, sinend ko na. So, yun yung, kumbaga, ito yung angkan-angkan na nagiging traidor sa Pilipinas. Parang, katulad ng nangyayari ngayon, di ba, sa Congress, sa Senate, sila din yung tata, yung anak, yung lolo, yung hindi na natapos yung angkan na sila din ang yung bumabalahura sa Pilipinas. Oo. Totoo. Sabi ni Buhay Makabayan, Joey, palagay mo sino behind nila Trililing, Risa Pool at Franz Zipzip? Martin. Tingin ko Martin. Ayun. Si Martin naman na talaga nagigigil kay Inday ng bonggang-bongga. Ayun. Bali nga pala, ito nga palang sila BBM. Hindi naman kasi maglalas yung power nila dahil dati may kakampi pa sila tayo. Tapos nawala na tayo sa kanila. Yung pinapayagan lang sila ng mga dilawan ng simbahang Katoliko kasi they want to get rid of Duterte. Kumbaga hindi naman yan maglalas tool lang sila Wala naman silang real power. Kasi hindi nagawa ng dilawan na matanggal ang Duterte sa eksena. So ginagamit sila. So later on, wala din itong magagawa para sa kanila Bali wala ito lahat na ginagawa nila. Para sa kanila.